Praise the Lord, to God be the glory. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, sa lahat ng mga viewers at mga subscribers. Welcome back po sa aking YouTube channel. At sa pagkakataong ito, muli niyo ako samahan sa pagtalakay at pagbubulay ng mensahe ng Panginoon. Subalit sa pagpapatuloy po ng mensahe ng Panginoon, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe, i-share sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, at upang higit na lumaganap at maraming makasampalataya sa mga katotohanan na ating ibinabahagi at ipinaglilingkod dito sa ating YouTube channel. Praise the Lord, to God be the glory. At sa mga pagkakataong ito, ang mensahe ng salita ng Diyos na aking ipaglilingkod sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Paano makikilala ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo batay sa Biblia? Paano makikilala ang tunay na iglesia ni Kristo na itinayo ayon sa Biblia? Kaya ating munang aalamin ang definition ng salitang iglesia. Ang iglesia ay mula sa salitang Latin, iglesia. Sa Greek word ay ecclesia. Hinati sa dalawang ugat na salitang ek and kalio. Ek, ibig sabihin, except o inilabas. Kalio, meaning tinawag. Kaya ang iglesia ay kalipunan o grupo ng mga taong tinawag ng Diyos at inilabas mula sa makasalanan sa libutan, sa patnubay ng banal na Espiritu at pangangasiwa ng kanyang mga apostol na isinugo. Yan ang kompleto na kahulugan ng salitang iglesia. Ngayon, sapagat marami ang umaangkin at nagpapakilalang sila ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, kaya ito ngayon ang ating paksa. Dahil mahirap kung tayo ay malihis ng landas. Kasi walang bihira ang nagsasabi na yung iglesia na kanilang kinabibilangan ay yun nga ang iglesia ni Satanas. Kundi karamihan nagsasabi, ang iglesia na kanilang kinabibilangan ay yun ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya madaling magsabi, madaling mag-angkin na sila ang tunay na iglesia, pero dapat ito ay napapatunayan batay sa banal na kasulatan. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Ngayon, paano natin makikilala ang tunay na iglesia ni Kristo ayon sa Biblia? Paano natin makikilala ang iglesia ni Kristo ayon sa Biblia? Ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo may tamang pangalan. Purihin ang Panginoon. Kaya nung sabihin ng Panginoon sa Mateo 16, talatang 18, na sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Kaya wala nang ibang dapat na ipangalan sa iglesia, kundi Iglesia ni Kristo o Church of Christ.
Bakit po? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo. Kaya ang tunay na iglesia, ang official na pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo ay Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Diyos sa Mateo 18, talatang 18-9, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin ng aking Ama. Kaya, ang pamamahala ng pagtatayo ng iglesia ay ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao. To God be the glory. Praise the Lord. Kaya, paano magkikilala ang tunay na iglesia? Una, tama ang pangalan. Kaya, pag ang iglesia mo ay sa pangalan pa lang hindi na pumapasa, ibig sabihin, hindi yan ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Kaya sabi sa Roma 16, talatang 16, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Kaya sa Roma, ang tunay na iglesia, ang pangalan, Iglesia ni Kristo o Church of Christ. Kaya mahalaga ang pangalan. Kaya the official name of the church is Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Hindi basta-basta kung ano ang pangalan ang ilagay natin. Yung iba, Luciferian Church, Lutheran Church. Yung iba, prangkahan na talaga eh. Satanic Church. Pansin mo yung mga Illuminati. Di ba? Talagang ang Diyos nila, si Satanas. Pero marami ding mga nabihag ang mga Illuminati. Marami ring umanib sa mga Illuminati. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, there is the true church built by Christ. Sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Purihin ang Panginoon. Sino ang nagtayo? Si Kristo. Kaya tiyak ang pangalan ay Church of Christ. Kaya ang iyong abang lingkod ay kabahagi sa Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kailan natayo ang Iglesia ni Kristo? Hindi 1914. Hindi 33 AD. Kundi the day of Pentecost. Kasi kung babasihan mo, mari sa history, mababasa din natin 33 AD. Pero sa Biblia, wala tayong mababasang 33 AD. Ang iglesia natayo the day of Pentecost. 50 days resurrection of Christ. Nung magkatipo ng mga alagad sa Jerusalem, after 50 days, Christ ascended in heaven. Yung Holy Spirit dumating sa kanila nung araw ng Pentecostes. Kaya 50 days resurrection of Christ. Kaya nagkataon din na piyesta sa Jerusalem. Yan. Purihin ang Panginoon. Kaya Pentecostes. To God be the glory. Kaya ang iglesia natayo the day of Pentecostes. Dahil ang iglesia gaya ng katawan ni Kristo yan eh. Ang katawan, hindi mo masabing buhay pagka walang espiritu.
Kaya dumating ang buhay sa iglesia nung dumating ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Buhay sila ang kanilang paglilikod. Very powerful. Kaya tayo, Church of Christ, Pentecostal. Past tense kasi, naganap na. Kaya ang Church of Christ is revival. Felt the power of the Lord. Kaya Pentecostal. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord. Number 2, ang tunay na iglesia ni Kristo ay tinawag ng Diyos. Kung ikaw nasa iglesia na hindi tinawag, hindi yan ang tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia, tinawag ng Diyos. Hindi na naginip pa. Tinawag. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi sa 2 talatang 14 ng Tesalonica, sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ni Kristo. Praise the Lord. Kaya yan ang tunay na iglesia. Tinawag, called out. Paano tayo tinawag ng Diyos? Sa pamagitan ng ebanghelyo ni Kristo na ipinangaral sa atin ng mga apostol na isinugo ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nasa iglesia na hindi nakaranas ng pagkatawag ng Diyos, ibig sabihin naliligaw ka na landas. Ibig sabihin hindi yan ang tunay na iglesia. Dahil ang tunay na iglesia, tinawag ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. We are called by the Lord through the gospel of Jesus Christ na ipinangaral sa atin ng mga sinugo ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yan ang tunay na iglesia, tinawag. Gaya ng iglesia sa Roma. Roma 1 talatang 6. Sabi, kayo ng mga taga-Roma, sa kalagayang ito'y tinawag kayo kay Hesukristo, sabi ni San Pablo, dahil ako inihalal ng Diyos bilang apostol, sinugo ako, sabi ni Apostol Pablo. Purihin ang Panginoon. Gayon din ang mga taga-Korinto, mga taga-Episo. Ngayon, ang daming mga nagsasabing sila kay Kristo. Sila iglesia daw ng Diyos o ni Kristo. Pero anong ebanghelyo ang ipinangaral sa kanila? Iglesia ng mga sugong, ebanghelyo ng sugong tagabasa. Ebanghelyo ng sugong anghel, wala sa Biblia. O di kay ebanghelyo ng sugong papa. Wala sa Biblia yan, mga kaibigan. Sana sa mga tagapakinig natin at mga viewers, mapukaw kayo, mga kaibigan. Pangatlo, ang tunay na iglesia ni Kristo, perfect ang doktrina niyan. Pag sinabing perfect, it's sakto lang, hindi sobra, hindi kulang. Yung iba naman masyadong sinubrahan. Yung iba naman kinulangan. Si Kristo nagkatawan tao. Sa kanila, tao lang. Si Kristo, tunay na Diyos, nagkatawan tao. Ay sa kanila, binawasan nila. Dagdag bawas. Yung iba naman sumubra. Kaya ang perfect na doktrina ay ang makaapostol na doktrina. Orthodox yan, original yan. Gawa chapter 2 verse 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol sa pagsama-sama sa pagputupol ng tinapay at sa panalangin. Ang unang mga alagad o Kristiyano, nanindigan sila, nanatili sila sa aral ng mga apostol. Purihin ang Panginoon.
Hindi mo masasabi na ikaw ay nananatili sa doktrina ng apostol kung napapabilang ka sa iglesia na walang sugong apostol. Ibig sabihin, mga kapatid, ang aral na iyong hinapay ng hahawakan, aral lang ng tao yan. Haka-haka yan, imbento lang ng tao yan. At ang mabigat na problema, kung yan pa ay aral ng dyablo. Pero ang tunay na iglesia, perfect ang doktrina. Purihin ang Panginoon. Kaya ang doktrina ng mga apostol, maka-apostol na doktrina, yan ang perfect na doktrina. Bakit? Mula sa Diyos yan. Galatia 1:11, sapagat hindi ko ito tinanggap sa tao, ni itinuro man sa akin ng tao, ito ay pahayag na mula sa Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, sinasalita yan ng mga apostol, ng mga sinugo. John 3:34, ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Kung ang nangangaral sa inyo at nagtuturo, hindi sinugo ng Diyos, hindi apostol, hindi kasama ng mga naturuan ng apostol, ibig sabihin, ang aral niyan, hindi aral na mula sa Diyos. Hindi yan salita ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, ang tunay na iglesia, perfect ang doktrina. Purihin ang Panginoon. Kaya ang apostol Arsenio Periol, ang doktrina na kayang ipinapangaral at itinuturo, aral na eksakto, hindi kulang, hindi sobra. Eksakto ang aral na ito. Bakit? Ipinahayag ito ng Diyos sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Yan ang tunay na iglesia. May guro na tagapagturo, itinalaga. Hindi tagapagturo ng kasinungalingan. Hindi tagapagturo ng kabulaanan. Ang apostol ang tagapagturo ng buong katotohanan. 1 Timothy 2:7. Kaya kayo, paglaban kayo sa apostol, hindi kayo sa Diyos, hindi kayo kay Kristo. If you reject the apostle sent by God, nire-reject mo ang Kristo, nire-reject mo ang Diyos na Ama. If you believe Christ, if you believe God the Father, you accept the true apostle sent by the Lord in our time. Pinasabi ng Panginoon sa Luke chapter 10 verse 16, ang tumatakwil sa inyo, ang umuusig sa inyo, ang umaalipusta sa inyo, ako ang inaalipusta. Ang tumanggap sa inyo, ang sumampalataya sa inyo, ako ang sinasampalatayanan nila at ang Ama. Praise the Lord. Kahit sa panahon ng Old Testament, sabi sa Kronika 20:20, sumampalataya kayo sa Diyos, matatatag kayo, sumampalataya kayo sa Kanyang mga propeta, giginhawa kayo. Para matatag kayo, sumampalataya kayo sa Diyos, para guminhawa kayo, sumampalataya kayo sa Kanyang mga propeta. Ganon din sa ating panahon. Sampalatayanan nyo ang Kristo na aming ipinapangaral. Sampalatayanan nyo ang apostol na isinugo ng Diyos. Giginhawa kayo. Ano ang sabi sa Aklat ng Gawa? Chapter 3, verse 20. Pag kayo ay magpatuloy sa inyong pangaalipusta at panguusig sa buhay na apostol, sa buhay na propeta, na sinugo ng Diyos, nagkakasala kayo. Mabigat ang inyong kasalanan. Yan ang kasalanan na walang kapatawaran. Pamumusong sa espiritu. Walang pagkakaibahan sa kasalanan ni Kibuloy. Walang kapatawaran. Siya na raw ang Diyos. Siya na raw si Kristo. Kaya mabigat
ang kanyang problema ngayon, sa kanyang panluluko sa kanyang sarili, sa kanyang panluluko sa buong sambayan ng Pilipino. Tanggapin natin ang tunay na propeta, tunay na apostol na isinugo ng Diyos sa ating panahon. Gawa chapter 3 verse 20, ang hindi tumanggap sa propetang yaon, papatayin. Sabi niya, pag hindi yung tinanggap ang propeta ng Diyos, ang sinugo ng Diyos, sabi, pupuksain. Pupuksain kayo sa walang hanggang apoy, na walang hanggan sa impyerno, pagka kayo'y nananatiling persecutor against, manguusig, laban sa sugo ng Diyos. Kaya ang tunay na iglesia, perfect, eksakto ang doktrina. To God be the glory. Ano pa? Paano pa natin makikilala ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo? Ang iglesia na itinayo ni Kristo batay sa Biblia, ligtas na. Kayo, kumusta kayo mga kaibigan, mga viewers? Ligtas na ba kayo? Napatawad na ba ang inyong mga kasalanan? Kung kayo ay dalawin ng kamatayan, napatawad na ba ang iyong kasalanan? Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Marcos chapter 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi, parurusahan. Kaya pag hindi nyo sinampalatayanan ang aral na ito, hindi nyo tinanggap, hindi kayo nagpakumbaba, nagsisi sa lahat ng iyong kasalanan, kaparusahan ang iyong dadanasin. Pero ang sumampalataya, may tiyak na kaligtasan. Kaya ang nasa iglesia ay mga ligtas na yan. Acts chapter 2 verse 47. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ay yung mga ligtas inilagay sa iglesia. Kaya tunay na iglesia, ligtas na. Purihin ang pangidalang iglesia, Gawa 20:28. Ito ang binili ng banal na dugo ni Kristo. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 1, wala nang parusa ang iglesia, wala nang hatol. Sabi sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Sa gabing ito, huwag kayong mag-alilangan. Tanggapin nyo ang tunay na Kristo. Sampalatayanan nyo ang Panginoong Jesucristo. Isuko nyo ang inyong kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid, paano pa natin makikilala ang tunay na iglesia ni Kristo ayon sa Biblia? Yan po ay nabubuhay sa pagpapakabanal. Kung ang iglesia na kinabibilangan mo, hindi makitaan ng kabanalan, puno ng kalayawan, kahalayan, hawa sa impluwensya ng sanlibutan, alak, sugal, sigarilyo, drugs, pangangalunya, hindi yan ang tunay na iglesia. Dahil ang iglesia, sabi sa 1 Peter 5:15, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya ang church, ang motto ng church ay holiness and service unto the Lord. Kaya ang tunay na mga banal, ang tunay na mga santo, nasa loob ng iglesia. Sa kanila, ang pagkalam nila, yung santo, yung may ribulto, yung patay na. Ang mga nasa iglesia, nabubuhay sa pagpapakabanal. Sila ang mga santo. Iniingatan nila ang kanilang buhay sa sanlibutan. May mabuting patutuo. May mabuting impluwensya sa kanyang kapwa. To God be the glory. Kaya sabi, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Purihin ang Panginoon. Ano pa? Ang tunay na iglesia
Ang mga pangalan nila nakasulat na sa aklat ng buhay. Luke chapter 10 verse 20. Your name is written in the book of life. Ang mga alagad doon, tuwan-tuwa sila. Nagpagaling na mga may sakit, lahat ng himala, mga lumpo, mga pipi, mga bingi. Pati ang mga demonyo sumusuko sa kanila. Kaya tuwan-tuwa ang mga alagad. Pero sabi ng Panginoon, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga demonyo sumuko sa inyo, inyong ikagalak, na ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, tayo biyaya ng Diyos. Tayo ang tunay na iglesia. Ang ating mga pangalan, nakasulat na sa aklat ng buhay. Kumusta kayo sa aming mga viewers at mga tagapakinig? Ang mga pangalan nyo ba nakasulat na sa aklat ng buhay? Maring hindi nyo alam yan. Pero sabi ng kasulatan, ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, Revelation 20 verse 14 to 15, ibubulid sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Kaya sa gabing ito, sa mensahe na aking tinalakay sa inyo, mga kapatid, no? Yan ang tunay na iglesia, mga kapatid. Ang tunay na iglesia, may tamang namamahala, pinapangasiwaan ng buhay na apostol. Kaya kung ikaw nag-aangkin na ikaw ay tunay na iglesia, walang sugong apostol na buhay nangangasiwa, hindi yan tunay na iglesia, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa gabing ito, mag-isip-isip kayo. Magsiyasat kayo. Hindi puro tayo swael, puro tayo tutol. Na hindi naman natin kayang tutulan. Kundi dapat magpakumbaba tayo. Saliksikin natin ang mga kasulatan. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Naway sa gabing ito, mga kaibigan, sumainyo ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon.